Mula sa Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Dear Nicole and Chris, ako po si Jeremy Samdico, 24 years old at tambalanista, 14 years old pa lang ako. Sumulat ako para bigyang pugay ang aking namayapang ina. At sana ay kapulutan ng aral ng mga kapwa ko tambalanista. 4 na taon na ang nakalipas mula nang mawala si Mama. Pero parang laging kahapon lang. Magka-birthday kami ni Mama eh. Tapos 2 days after my birthday, iniwan niya kami. Ang hirap kalimutan ni Mama. Kababasa ko nga lang ulit ng sulat niya kay Papa nung pinagbubuntis niya pa lang niya ako. At sang sabi niya, hindi ko lang problema ito. Problema natin to. Sumama ng slight ang loob ko kasi problema ang tingin niya sa akin. Pero buti na lang, itinuloy niya ang pagbubuntis niya kaya nakabawi pa siya ng bongga. Maliit pa lang, lagi na niya akong sinasama sa trabaho. Pinapakita niya daw kung ano ang ginagawa niya para may maipakain sa akin. Para daw malaman ko na hindi siya namumulot ng pera. Kaya naman lumaki akong sanay na hindi nakukuha ang lahat ng gusto ko. Lumaki akong may pagpapahalaga sa trabaho. Nag-working student ako pagdating ng kolehiyo para makatulong. Alam ko naman kasi na hindi ganon kadali para sa mga magulang ko ang magpaaral. Si Mama kahit minsan hindi humingi sa sweldo ko. Alam daw niya kasi kung gaano kahirap magtrabaho. 1 taon na lang, gagraduate na ako nang na-diagnose siya na may cervical cancer. Akala ko hihinto kami sa pag-aaral pero hindi siya pumayag. Hindi ko siya masamahan man lang sa check-ups kasi may pasok ako sa school at sa trabaho, pero kinaya niya. Lumaban siya ng todo kahit madalas mag-isa lang siya. Hindi siya tumigil sa pagiging ina kahit may sakit na. Kapag nagkakasakit ako sa sobrang pagod, inaalagaan niya pa din ako. Kaya na naman nang maklear siya sa cancer, nag-celebrate kami. Yun nga lang, after 3 months, na-diagnose naman siya na may lung cancer. Doon siya sumuko. Sabi niya, hindi na niya kayang mag-chemo. Naramdaman kong totoo kasi hindi na niya kayang maglaba ng mga damit ko. Lumipas sa mga araw at pahina siya ng pahina. Pero kahit para na siyang nauupos na kandila, hinanda niya pa din ang lahat ng papeles na kakailanganin kapag nawala na siya. Hanggang sa mga huling sandali, kami pa din ang nasa isip niya. Nung huling pag-uusap nga namin, pilit niya akong inaabutan ng pera. Sabi niya, bilhin ko daw kung ano ang gusto ko. Nagpa-check up lang siya pero wala nang buhay nung bumalik. Ang sakit-sakit. Wala na akong tatawaging Mama. Wala na maglalaban ng mga damit ko. Wala na mag-aasikaso sa akin. Wala na yung taong pinakamasaya kapag masaya ako. Alam ko naman na dapat masaya ako kasi deserve na niyang magpahinga. Pero ang hirap lang talaga. Iisipin ko na lang na binabantayan niya ako hanggang sa muli naming pagkikita. Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista mula dito sa Batasan Hills, Jericho.
And hi, Jericho. Kakalungkot naman. Totoo pala talaga at totoo talaga na kahit na ilang taon na yung nakalipas, hindi pa rin talaga tunay na nawawala yung lungkot, yung hinagpis, yung pagka-miss, 'di ba? There are days na when you feel like kayang-kaya ko. Kayang-kaya kong to go on with the days and with the weeks nang wala yung nanay ko. Pero lalo na kapag may sakit ka, minsan usapan namin yan ni nung isa sa mga DJs natin, si Conyo Bicolano. Kasi nawala na siya ng mama when nung nag-aaral pa siya. Sabi niya kahit matagal na, may mga days lalong-lalo na daw kapag may sakit siya, na talagang miss na miss niya yung mama niya. Alam niyo po, katulad ni Jeremy na wala nang magagawa kasi pumanaw na. Itong kwentong ito ay isang reminder for all of us na meron pang mga mama. Yes. 'Di ba? Sa ating lahat na meron pang mga mama na paalala na wag nating kakalimutan every day, every chance that we get to express our love. Every chance that we get na pwede natin silang makasama. 'Di ba? Hindi man lagi talaga kasi hindi naman talaga kakayanin ng oras at ng resources, 'di ba? Pero yung every chance na pwede at posible, gawin natin. Para sa bandang huli, wala yung kalungkutan, walang kahalong pagsisisi na I should have spent more time. Kasi totoo yun eh. May ganun tayo na ang lungkot na nga na wala na sila. May pagsisisi pa na alam mo sa sarili mo na hindi mo na-express enough yung love mo. Alam mo sa sarili mo na mas madalas mo siyang awayin kaysa kampihan, 'di ba? So alisin natin yung part na yun. Kasi ayaw natin ng ganun feeling. Ayaw natin. Correct. Kasi mahirap bumawi sa mga magulang kapag wala na sila. True. Kahit anong gawin mong gulong dyan, kahit ganong effort ang ipakita mo dyan, kung wala na ang mga magulang mo para bumawi ka sa kanila, wala na din. Wala na. So diba? gawin mo na yan habang buhay pa sila. Correct. Habang na-appreciate pa nila yung mga the moves na gagawin mo. So, yun, ipakita natin na mahal natin sila. Malaking bagay po yun Yung magpasalamat tayo na yung simpleng appreciation ng sarap ng luto mo na yan. Ginanahan ako, nakadalawang damak ako doon sa ginisang kamatis di ba? Natutuwa na yung mga nanay natin. Ina-appreciate ng anak ko yung niluto ko, nasarapan siya. And huwag nyo pong iisipin na yung simpleng pagtawag po ninyo, yung simpleng pag-praise dun sa luto, simple lang. For parents, it's a big thing. Yes. Malaking bagay yun. Kasi in-effort nila yun eh. Totoo. Diba? Gumawa sila para sa'yo yun eh. Diba? Tapos in-express mo yung nararamdaman mo na sa'yo talaga ang best na hardinera. Wala nang tatalo sa spaghetti mo, ma. Wala nang tatalo sa spaghetti mo pa. Naku, diba? palakpak ang puwet ng mga nanay natin pagka ganon. Ang pangit nga lang isipin na pumapalakpak yung puwet nila. Imagine ko 70 years old na pumapalakpak pa yung puwet. Tumatwork I just wanna be your Sigma, 'di ba? So, yung mga papuwet na pumapalakpak, hindi natin alam na sabihin masaya talaga, sila. Masayang-masaya talaga sila. Palakpak puwet talaga sila. Ay, hindi pala Sigma, giyat pala ang tawag sa puwet. Naguguluhan ako sa Gen Alpha terms eh. Giyat. Di ba palakpak giyat? Para naman medyo tayo modernong panahon, partner. Para kunyari in tayo sasabihin ko sana twerk, ang luma na ng twerk. Kaldag, di ba? Pwede. Kumakaldag ang nanay mo sa kaligayahan. Paano pinuri mo yung ginisang kamatis na prepare niya just for you? Totoo, effort diba? ng nanay natin yun. Minsan hindi natin napapansin. Yung pinagsisilbihan tayo everyday, yung pinagluto ka na masarap na almusal, ipinaglaba ka, ipinalansya yung damit mo, isusuot mo na lang. Hindi mo pinasalamatan yun eh. Di ba nakakalimutan natin yun na, ma, maraming salamat. Ang ganda naman ng pagkakaplansya ng damit ko. Ang pogi ko sa suot ko ngayon. Grabe. Ako na sa lahat ng mga office mates, kung merong award para sa mga most bestest naka-uniform award, ako na yun ba dahil sa pagpaplansya mo yan. Di ba yung mga ganun pagsiservisyo sa atin ng mga nanay natin, i-appreciate natin yun. Yes. Kung may extra cash ka, di lalong palakpak ang lahat ng mga pwedeng tumalakpak sa bahagi ng katawan ng nanay mo. Hindi lang giyat ang papalakpak dyan. Lahat singit-singitan pumapalakpak din kahit ipit na ipit siya. Totoo. 'Di ba kasi may papera ka pa, 'di ba? Hindi kasi totoo yun. Appreciate natin. Kahit gaano pang pera yung
meron ka na gusto mo sanang i-share sa magulang mo, kung wala na sila, wala ka na rin pag-sharean yan. Totoo yun. Kahit gaano kaganda yung puntod na ipagawa mo sa nanay mo, hindi niya na makikita yan. Correct. Hindi niya na ma-appreciate yan. Oo, kahit na may musileo pa kayo ng pagkabongga-bongga sa inyo ng pinakamagandang musileo, hindi niya na alam yan. Totoo. Dapat ginawa mo yan, yung effort na ganyan nung nabubuhay pa siya. Correct. Pinili mo na magandang damit, dinala mo sa magandang lugar. Tama. Inasyal mo. Yung nilalambing niyang electric fan, binigay mo na, di ba? Yung mga ganon. So, it's yung story ni Jeremy is a story of truly of a story that reminds all of us, di ba? Na, again, habang buhay pa, let's appreciate. At hindi lang po ito mga magulang, mga kapatid, office mates, trabaho partner. Yes. 'Di ba? Minsan na we just take our jobs for granted. Parang wala naman to trabaho to. Trabaho na naman. Ay, nakakainis naman. Natatrabaho ako, tapos wala namang kita, di ba? O kulang, di ba? Parang ganon. Reklamo ka ng reklamo. Di ba? Kailan mo pa pakakaririn yan kapag ka nawala na ito? Diba? Saka na lang ang pagsisisi kapag isang araw na walang ka ng trabaho na, ay sana pala, kinarir ko araw-araw. Dapat pala, nagpayaman na. Or dapat pala, ginalingan ko na pala. Kasi ang hirap pala kapag ka nawala bigla. Correct. At ano yun applicable yun sa lahat ng maraming bagay sa mundo. Yes. Na habang nandyan pa, i-appreciate mo na. Diba? Wag mo nang ipagpabukas pa. Isang magandang highlight din ito na talaga yung mga nanay, ang pagmamahal po ng mga magulang, mapatao, mapahayop is unconditional and selfless. Imagine ko lahat, yung nanay na ibon, nanay na nagbabaliktad, nanay na isda, nanay na pusit, nanay na baka. Yung mga lahat sila, 'di ba, ang napaka-selfless. Gagawin ang lahat para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ganun ang mga nanay. So, 'di ba? So gagawin talaga nila 'yon. Kaya again, ulitin natin yung parang feeling mo simpleng text, simpleng post or ano man yung feeling mo simple lang na hindi mo ginagawa kasi parang wala lang naman yata 'to 'di ba? Akala mo lang wala pero meron. Merong impact yan. Para sa nanay mo, astig yan. Tama. Diba? At para sa nanay mo, dapat sabihin mo sa kanya, Nay, para gawin nating mas exciting at astig na astig ang araw mo, di sana, Nay, mag-Arena Plus app ka na din. Ay, maganda yan. Ganun. Dahil sa Arena Plus, astig ka sa sports. Ang Arena Plus ang tinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. Ito talaga ang magpapabago sa paraan ng pag-i-enjoy mo sa paborito mong laro. Ang astig pa po sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pa maghanap kung saan ba yung mga latest scores and results na mga inaabangan kong mga laro. Hindi na kailangan kasi sa Arena Plus app, nandun na lahat kompleto at always updated katulad ng PBA, NBA, PVL, boxing, soccer, volleyball at marami pang iba. At hindi lang yun mga kabisyo ha, pwede mo ring masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties sa kanilang web-based and mobile applications gamit lang ang inyong mobile device. O diba, all-in-one na anytime, anywhere pa. Ang kagandahan po, ang Arena Plus ay license ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masigurado na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto naming astig ka, kabisyo, astig rin ang mga official endorser ng Arena Plus. Siyempre, Nicole Yala, Chris Chuper. Ay, siyempre, nandyan si Scotty Thompson. Ayan, at siyempre si Jordan Clarkson. Si Glock 9, isama pa natin na siyang kumanta ng Halina sa Arena na jingle ng Arena Plus. Di ba bongga? Diba? Kaya naman, download Arena Plus app now in the App Store and you can also watch it on arenaplus.ph. That's Arena Plus, astig sa sports. Tandaan, gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Ayan. So, gawin nating astig yung nararamdaman ng nanay mo. Tama. Kung astig ang mga nanay, diba, dapat astig din yung reward na binibigay natin sa kanila. Yes. Sa True Laluto lang halong eklabu. Naalala ko lang kagabi, partner, ang sakit-sakit ng ulo ko. Tapos, nainis pa ako. Parang kung kailan pa masakit yung ulo ko, partner, doon pa naisipan ng anak ko na gusto niya daw maggupit-gupit ng mga papel. Si Prince, sabi niya. Pagdikit-dikitin. Oo, kasi gagawa daw siya ng flipbook na akala mo naman makakagawa talaga siya ng book, ganyan. So kumuha siya ng, ang sakit ng ulo ko talaga, partner. Tapos, hinihila niya yung bond paper, nahulog lahat. Di syempre, ako pa lahat ang pumulot. Tapos, ayoko lang mag-exert na sobrang energy kasi nga, masakit nga yung ulo ko. Pero, nagingit-ngit na rin talaga
talaga ako. So, ang ginawa niya, sa akin niya pa pinakuha yung gunting kasi nasa taas yung gunting. Di kinuha ko pa yung gunting. Maya-maya, naggupit-gupit. Tapos maya-maya nag-drawing. Ang ginawa niya pa dun sa bagong bili niyang pencil parter, pinutol niya pa yung pambura dun sa dulo. Ginupit niya gamit yung gunting na binigay ko. Ganyan. Gusto niya daw gupitin para daw cute. May mga ganun siya. Tapos nag-drawing. Maya-maya, yung ginupit niyang papel na maliit, binigay niya sa akin naka-fold. Naka-fold, sabi niya, for you, ma'am. Di syempre, partner, wala pa man. Ay, puso ko talaga. Talagang durog na talaga ng bonggang-bongga. Tapos, hindi kasi siya masyadong magaling mag-drawing. May mga iba kasing 5 years old na magagaling na talaga mag-drawing na parang pang-cartoonish yung kanila. Yung kanya talaga, yung alam mo talagang hindi ganun. Pero nandun lahat. Nandun ako, nandun yung mukha ko, tapos ang daming hearts mula sa harap hanggang sa likod. Diba? So, yung para kung iisipin mo, simple lang naman yung drawing niya, hindi mo maganda, 'di ba? Yung heart niya mukhang puwet, 'di ba? Parang gano'n. Pero yung gesture na yon, partner, made my night. See? Oo, 'di ba? So, it made my night, it made my day, and alam mo yung pagising ko, ang ganda ng mood ko kahit masakit yung ulo ko. So, yung akala mo simpleng ginawa mo is actually a big thing pala para sa mama mo. Totoo yun. Diba? So, hindi naman natin kailangan gumawa ng mga big moves para pasalamatan ng ating mga magulang, lalong-lalo na ang ating nanay. Tama. Yung sabihin mo lang, ma, salamat. Correct. Diba? Thank you sa masarap na almusal. Thank you sa pagplansya ng damit ko. Yan. Thank you sa pag-aaruga sa amin. Naku, yung nanay mo umiiyak na ng palihim yun. Sa true. Alam mo yun, kasi malay mo, there are days, alam mo na pag medyo tumatanda, nagiging mas sensitive. So baka mamaya, itong araw na to is one of those days na she feels inadequate or she feels like she's really sad about life. May ganun eh. Tapos biglang isang araw sinabi mo sa kanya, ang bongga mo, ma. Yun lang. Gusto ko lang sabihin sa'yo, di ba? Hindi mo alam kung paano mo pinaganda yung kanyang buong linggo. Tama. Magpasalamat sa mga magulang. Correct! Don't forget to say thank you. Sa True Lalo, lang halong eklabu. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Ay, ang pala. Take 2. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Ayan. So, exit na tayo bilang it's a Friday. Medyo pahipahinga lang tayo. But enjoy the rest of your day. And ngayong weekend na ito na parating, don't forget to spend time with your parents, with your loved ones. Okay, dokes? Bye. Happy weekend, everyone. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic! Para sa tugtugang nakakayugyog, mga kwentong